prove na maanomalya ang ating eleksyon. Meron po kaming ebidensya na ibinigay sa Senado na isipin po ninyo bukas ang halalan, pero may mga vote counting machines na kahapon ay nagtatransmit na. At ang prueba namin po dyan ay yung machine lag na ang paliwanag ng COMELEC noong 2018 investigation ay baka po yan ang final testing and sealing noong kinagabihan ng eleksyon. Hindi po pwede yun. No? At ang may mga nakaupo sa Senado ngayon na sila ang nagharang sa investigasyon na yan. At hanggang ngayon, niloloko pa rin tayo ng COMELEC. Seryoso? Hindi. Seryoso. Ang mga senador natin na deliberan. Bakit? Alam namin po ang rason. Ang mga mambabatas, grabe. Ang description nga ng mga ito ay matakaw yung ilan dyan. At ang nakaka-insulto po ay yung mga maiingay sa Kongreso ay sila palang matitinding tumanggap ng mali-maletang pera. As I said, the executive, the legislative branches of our government are at their lowest in terms of integrity. Executive, ganun din. May mga perang galing sa mga iba't ibang departamento. Ang tinitingnan lang natin ngayon ay flood control. Tiningnan ba natin ang irrigation, for example? Baka mas matindi ang irrigation projects na anomalya. Tiningnan ba natin yung mga reforestation projects sa Department of Environment? Nasasabihin nagtanim sila. Pagdating ng COA, hanapin ang tinanim, sasabihin lang nangamatay ang mga tinanim. Sir Charmaine Abong po from Abante. Balikan ko lang po yung sinabi po na nagpapadala ng maleta kay PBBM. Do we have timeline po kung kailan po nagsimula yon and kung hanggang kailan or natapos po ba ito? Umpisa hanggang very recent. Anong year po ito? 2022. 2022. Hanggang ngayon po? Nung nabulgar na itong flood control anomaly, siyempre na-stop na. 2024 at anong year po? Around 2025, early 2025. Thank you po. Attorney, good morning po from Alternative Media, Rose. Sabi niyo po, Attorney, may kasamahan pa po sila na hindi na second batch. Kailan po sila possible na luwantad, Attorney? Yung second batch kasi ay may mga iba silang nalalaman, no? Ngunit ang sabi ko sa kanila ay pwedeng hindi muna kayo lumabas ngayon dahil tingnan natin kung sapat na ang sinasabi ng unang batch para maipakita natin ang katunayan kung sino at magkano kung sino ang mga nagnanakaw at kung magkano ang kanilang ninanakaw. Kasi ang aking komputasyon po lamang base sa sinasabi nila ay umaabot na po ng 805 billion pesos. Ang na-deliver nila umaabot ng 805 billion pesos. Nung Napoles, tens of millions lang o billions, no? Pero ngayon, trilyones. Sir, follow up lang po. Kung hindi po tayo mapapakinggan sa ombudsman, ano pong next na hakbang natin?
sabi ko nga ay ibabahagi rin natin sa ating mga kababayan ang mga impormasyon na ito. At in a democracy, people decides. No? Kung ano sa tingin ng ating mga kababayan ang dapat gawin, ay siyang masusunod. At umaasa kami, umaasa ako, umaasa tayong lahat na sa tamang panahon ang mga kababayan natin, tayong lahat ng mga Pilipino, ay gumawa ng tamang hakbang para maiangat ang ating bansa sa kumunoy na kung saan tayo nakalagmak ngayon.